Hello everyone! Today we are learning about Relation and Function Grade 8 by me, Sid Nathaniel Reynoso, and Eros Mojabi Cabiatao, and this is our math project or video presentation. I hope you guys will listen carefully and hopefully you will master it at the end of this video. So, the presentation will begin now. So, sabi nga po kanina ni Sid, yung relation and function po, ayan po yung topic po namin ngayon. So, pero po yung relation po, ayan po yung part ko po. Pero meron rin po siyang konti. So, ano nga po bang relation? Relation is a relationship between sets of values in math. The relation is between the x values and y values of ordered pairs. The set of all x values is called the domain, and the set of all y values is called the range. So, paano nga po natin to i-represent yung relation? So, yung sisid po, siya yung po yung mag-explain nun. So, ito ang different types of relation. Ito, first is one-to-one. So, ito hindi sila nag-uulit, di ba? Parang, ganun lang. Wala nag-uulit. So, next naman, one-to-many. Ito umuulit to. So, ika-cover naman ni Sid kung mamaya, kung function ba yan or function. Kasi, yung topic niya is function. So, gonna go next. Ito naman ang many to one. So ito pa rin para siyang yung kanina pero parang naka-reverse kasi ito yung x hindi nag-uulit kasi yung 1 papunta rin dito, tapos ito yung meaning ko is yung same number hindi nag-uulit, to different silang number, element. Ito naman ang many to many. Ito nakakalito rin to kasi hindi mo talaga sila masyadong makikita na kung saan ba talaga sila nakakonect. Ito, umuulit dito sa 5 tas 6. Ito man 1. Pumupunta dyan sa 4 habang si 2 nandyan sa 4 rin. So, ayun yung different types of relation. Tapos naman yung topic naman ni Sid, yung ika-cover natin. So, what is function? So, function. Function is defined as a relation between a set of inputs having one output each. Every function has a domain and condomain or range. The set of all x values is called domain, while the y values is called the range. So, yung function daw po, ito po yung relation between a set of inputs and output each. So, as an example here, yung input po natin, ito po yung domain. Tapos yung output natin, ito po yung range. So, sinabi po dito, is a relation between a set of inputs having one output each. So, yung input natin, ito yung output. Yung input natin, naka-connect dito, or a connection between the two. Ito yung 5 and 4. So, nakita natin isa. Diba sabi, inputs having one output each. So, ito po, itong 5, 4, 6, 3, 7, 2, 8 to 1, isa po silang function. Kasi yung input po nila is, meron silang isang output each. So, ganun po is yung function. This is ways to represent function. So, paano ba natin ma-represent ang function? So, ang ating kauna-unahan is ordered pairs. So, paano yan ma-represent ng function? It's because, sabi diba, ng function is a relation between a set of inputs that have one output each. Ibig sabihin po na ang sets ng inputs
naka-connect siya sa isang output. Gaya nito. 1x to 2y, 2x to 3y, 4x to 5y. Kaya siya naging function kasi yung mga inputs niya is nakakonect sa isang output. Kita natin dyan. And kasi yan. At saka, by the way po, ang x is bawal maulit. Bawal siya maulit. Bawal ulitin ng x pero pwede ulitin yung y. For an example, 1, 2, 3, 1, 1, 4. So, kita po natin to is naulit yung x. Bawal po yan. Bawal po ulitin ang x, pero pwede ulitin yung y. Di siya function kasi sabi, a set of inputs that connects to one output. Pero naulit yung x, so bawal po yan. Bawal ulitin ang x. Sa number 2 is mapping diagram. Paano po ito na-represent sa function? Well, etong 1 to 2 to 5, 4 to 3. Sabi nga, a set of inputs that connects to one output each. Kita natin yung x or yung input natin, domain, isa ko connect sa isang output na yung 2. Kahit magkagulo-gulo yan, basta yung nakakonect siya, yung input nakakonect sa isang output, consider siya na function. At hindi pwede ulitin yun. At hindi na ulit yung x. Ganon. Graph. Paano yan? So, parang Cartesian plane lang yan na ipa-plot mo yung points based of the, yung ordered pairs. Yan. So, nakita natin, ito yung x, ito yung y. Yung x po natin, ito. Tapos y natin, this. Dito na lang. Yan. So, di ba x, 1. So, dito tayo sa 1. Tapos, yung y natin is 2. So, tataas tayo. Di 1, 2. Kaya, na dito po siya. 1, 2. Pag 2, 3. So, yung x natin is 2. So, mag-move tayo ng 2. 1, 2. Tapos, 3. Mag-move tayo pataas ng 3 beses. 1, 2, 3. Di, na dito siya. Diyan natin ipa-plot. Tapos, the final is 4x and 5y. Mag-move tayo ng 5 beses sa x, tapos mag-move 4 na beses sa x, tapos mag-move tayo pataas ng 5 beses. 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ganyan ma-represent ng function pag graph. The next is table of values. Ganyan lang. Gagawa ka lang ng table or rectangle, tapos gawa ka ng lines. Ilagay mo dito sa top is x and y, tapos ilagay mo na dyan yung na ordered pairs. Since ito yung x, yan, tapos ito yung y, kaya etong x ilalagay natin dito or dito. Yung x na 2 lalagay natin sa pangalawa, and yung x na 4 lalagay natin dito. Tapos yung y lagay naman natin sa y na side, y na lane. Kaya yan 2, 3, and 5. Tapos yan, ito po yung yung ways to represent function.